2 Kings chapter 5. 2 Kings chapter 5. For the sake of time, hayaan niyo kung basahin ko na lamang ang verses 9 hanggang 11. No, 2 Kings chapter 5. Isa naman po itong familiar na account at gamitin ko po ito for our Father's Day message. 2 Kings chapter 5, verse 9, So Naaman came with his horses and with his chariot and stood at the door of the house of Elisha. And Elisha sent a messenger unto him, saying, Go and wash in Jordan 7 times, and thy flesh shall come again to thee, and thou shalt be clean. Verse 11, But Naaman was wroth and went away, and said, Behold, I thought he was surely come out to me, and stand and call on the name of the Lord his God, and strike his hand over the place, and recover the leper. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa umaga ito. Salamat sa mga tatay na yung iniregalo sa kanya-kanyang tahanan. At salamat because meron kaming perfect Father in heaven. Our Father in heaven na siyang omniscient, omnipotent, omnipresent, eternal, all-powerful God, na siyang hindi kami iniiwan at hindi kami pinababayaan. Salamat sa iyong pag-ibig. At Lord, sa oras na ito, sa isang account from the Old Testament, ay matuto po kami sa karanasan na ito ni Naaman bilang isang tatay at bilang mga nanay din naman at mga anak, Lord, na and as a church ay matuto kami sa account na ito at bigyan kami ng Holy Spirit, ng wisdom to apply ito pong mga matututunan namin. Maraming salamat po muli. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and Amen. Makakaupo na ang bawat isa. Kung lalagyan ko po ng pamagat, ang aking ibabahagi ngayong umagang ito ay Blessed Lessons for Captain Naaman. Tamang-tama po dahil si Naaman ay isa ding tatay at isang Assyrian captain. Kumbaga siya ay kaaway ng Israel. At hindi lang yan, si Naaman po ay may mpox. Ay di po, siya po ay isang leper. Kasi gusto kayo mag-mpox. So isa po siyang leper, isa siyang ketongin. Bagamat siya isang mighty captain na kalaban ng Israel, pero yun nga, meron siyang karamdaman. At huwag niyo kalilimutan na ang leper in the scripture, isa po sa mga symbol niyan, ay tungkol sa kasalanan. Because nung panahon po ng Bible times, yan po yung isang karamdaman na pag nagkaroon ka niyan, talagang parang katapusan na ng mundo mo. No? Kumbaga, hindi kagaya ng panahon natin ngayon na ito ay curable sa ating panahon. Pero nung kanilang kapanahunan, salamat nga in the Bible because Jesus Christ ay napapagaling niya ito. Pero ang mga doktor nun talagang hindi nila napapagaling ito dahil mahirap itong pagaling. Challenging ito sa mga doktor nung panahon po ng Bible times. At yun nga po, gamitin natin message ito or lesson sa atin po sa panahon natin. Dahil syempre ang mga tatay, para din kaming si Naaman. Kami ang kapitan ng bahay, talaga, no? Pero ang kapitan kami ng bahay, no? At isang matapang, isang magaling na kapitan ng tahanan. At makakuha tayo ng magandang lesson po na ma-apply natin sa ating buhay. Ito po nga, karanasan na ito ni Naaman. At dito po, makakakuha tayo ng mga blessed lessons na may apply din po natin sa ating pong buhay. Diretso na po tayo agad sa ating lesson na number 1, God's blessings can be seen in number 1, contradictions. Alam niyo dito sa story na to, meron tayong makikitang contradiction dito, especially, meron inaasahan si Naaman na hindi yun ang nangyari. Kung titignan po natin sa verse 9 hanggang 12, mamaya tignan natin yung mga ilang bahagi ng talata. Dito po makikita natin na itong si Naaman, meron siyang inaasahan na gagawin sa kanya si Elisha. Pero nakita natin dun sa account, hindi po yan nangyari. Meron siyang ina-expect. Kaya nga ang tanong sa atin sa ngayon, why does God's action sometimes go against ours? No, meron tayong gusto mangyari, pero ang nagiging reply ni God sa atin ay iba na lumalabas po sa ating pananaw. Ito po ay contradiction. Number 1 po, makikita natin, God wants to break the family. Kasi kaya po si God minsan ang kanyang nagiging kasagutan sa atin ay iba doon sa ating inaasahan, iba doon sa ating expectations. Because number 1, God wants to break, meron siyang mga gustong basagin, may mga gusto siyang sirain sa atin po. At ano po yan? Number 1, our pride. No, yung pride po, mabigat yan. Naalala niyo si Lucifer? Pride ang naging problem sa kanya. At dito po, sa ating pag-aaral, si Naaman, since siya isang magaling na captain, siyempre punong-puno siya ng pride. Sabi nga po ng verse number 9, hayaan niyo pong basahin ko. So Naaman came
horses and with his chariot and stood at the door of the house of Elisha. Then sabi po ng verse 10, and Elisha sent a messenger unto him. So dito po makikita natin, si Elisha, siyempre kilala siya, sikat na sikat siya. In fact, talagang makikita natin ng panahon na ito, kalaban ng Israel ang bansa nila, yung Assyria. Pero yun nga, dahil po pinakapagsabi, yung maid po nila, yung katulong nung kanyang wife, is nagsabi kay Naaman na, yes, may karamdaman ka, pero mayroong propeta dun sa Israel na siya makakatulong na magpagaling sa iyo. So, syempre, itong si Naaman, nagpunta po siya doon. At syempre, kumbaga, inaasahan niya dahil nagpunta siya doon sa tahanan ni Elisha, siguro nag-expect siya na mayroong carpet, baka may mga banderitas pa, no, nakalagay, welcome, Captain Naaman. Baka yun ang kanyang inaasahan. Pero anong ginawa ni Elisha? Tingnan niyo po. Verse number 10, and Elisha sent a messenger unto him. Hindi si Elisha lumapit. Hindi si Elisha ang pumunta. Samantalang, di ba, isipin natin, halimbawa sa bahay nyo, dadalaw halimbawa si Mayor Vico Soto. O kaya sa bahay nyo, pupunta dyan si Pangulong Bongbong. Halimbawa, ganun siya, siyempre, kayo may-ari mismo ng bahay, kayo yung naharap doon sa taong sikat na pupunta sa inyong tahanan. Pero alam niyo dito, hindi. Hindi hinarap ni Elisha itong si Naaman. Mga kaibigan at mga ang naging reaction ni Naaman, verse number 11, but Naaman was wroth. Alam niyo mga kapatid, kaya minsan si God, hindi niya tinutugon yung ating mga naisin sapagkat number one, ang gusto niyang sirain sa atin, yung ating pride. Kasi itong si Naaman, mataas ang tingin niya sa sarili niya. No, masyado siyang mayabang, syempre nga naman, kapitan siya. Pero syempre, when it comes to God, mga kaibigan at mga kapatid, wala pong kapitan, wala pong Panginoon sa atin pagdating sa harapan ng Diyos. Amen. Lahat po tayo ay pantay-pantay. In fact, when it comes to our salvation, pagdating sa issue po ng kaligtasan, kaya nga po di ba ang mga Pariseyo sa Bible, talagang malayo sa kanila ang kaharian ng Diyos kasi ang mga Pariseyo, mayayabang sila. Mataas ang tingin nila sa sarili nila. They think na sila ay holy. They think na hindi nila kinakailangan ng salvation. Hindi nila kinakailangan si Jesus Christ. Pero kita nyo sa Bible, malapit kay Jesus Christ yung mga harlot. Malapit kay Jesus Christ yung mga tax collector. Bakit? Bakit malapit itong mga ito? Sapagkat itong mga tao ito, aminado sila na sila'y makasalanan at nangangailangan sila ng kaligtasan. Kaya pag ikaw ay masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo, kaya minsan, di ba, when it comes to the issue of salvation, ang mahirap siyaran minsan ng gospel, yung mga mababait ang tingin nila sa sarili nila. Ang hirap siyaran kasi parang feeling nila, sa langit sila pupunta. Dahil sa kanilang kabaitan, dahil sa kanilang kabutihan, they thought na yun ang magdadala sa kanila sa langit. Huwag niyong kalilimutan mga kaibigan at mga kapatid, lahat tayo ay makasalanan in the sight of God at hanggang hindi mo aaminin sa sarili mo na ikay makasalanan, mapapahama ka sa impyerno pag hindi ka nanampalataya kay Jesus Christ, malayo sa iyo ang kaligtasan. Right. Kaya nga, dito po binabasag ng Diyos ang pride sa atin. At alam nyo, kahit naman sa pang-araw-araw na buhay natin, isa po minsan sa nagiging problem sa tahanan, yan pong pride. Hindi ko pa tinutukoy yung ginagamit yung panlaba. Pero minsan ang ugali natin, mag-asawa, magulang at anak, kumbaga nagiging problem minsan, ginagamit minsan ni Satan, na kung bakit nagkakagulo sa tahanan, ay dahil po sa pride. Di ba minsan tayo mga tatay, meron tayong pride eh. Di ba? Bakit ako maglalaba? Bakit ako maghuhugas ng pinggan? Ako ang tatay. Ako ang kapitan ng tahanan. Hindi naman po masama yung gano'n, no? Pero minsan di ba pag may sakit si Mrs., di ba minsan busy din sa trabaho si Mrs., maganda po minsan magtulungan din naman. No? Eh nga minsan yung pride yan, para sa magkakapatid din, di ba minsan, bakit ako maghuhugas? Ako ang panganay. Dapat pag panganay, taga-utos lang. Yung pangalawa, yung bunso, kayo maghuhugas. Ako panganay eh. O kaya naman yung bunso, bakit ako maghuhugas? Ako yung bunso, ako yung paborito. Kasi yan ang nagiging problema. Kaya nagkakaaway-away, meron kasi tayong pride na niyayakap, meron tayong mga pride na dinadala po sa ating sarili na yan ang gustong basagin ng Panginoon sa atin. Kaya nga when it comes to the Church of God, isa po sa mga title natin bilang mga believers, tayo po ay servants of God. Inside the Church of God, wala pong bossing, wala pong mataas dito. Isa lang ang Lord ng Church, and that
that is the Lord Jesus Christ. Lahat tayo mga servants ni Christ. Kaya ang tinuturo sa atin ng Panginoon, magpaka-humble tayo in the sight of God. Pangalawa po, makikita natin yung philosophy na meron po kahit Naaman, na minsan, meron din tayo mga maling filosofiya na niyayaka po sa ating buhay. Verse number 11, let's go back to our text. Sabi rito, behold, I thought, sabi ni Naaman, inisip niya, he will surely come out to me. Yan ang ina-expect niya, yan ang nasa isip niya, yan ang kanyang paniniwala. And stand and call on the name of the Lord his God, and strike his hand over the place and recover the leper. Yun ang kanyang iniisip, mga kaibigan at mga kapatid. Ang inaasahan ni Naaman, lalabas itong si Elisha, mananalangin sa Diyos at pagagalingin siya. Pero alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, minsan iba ang plano ng Diyos. Iba ang pag-iisip ng Diyos. Kaya nga diba, sinasabi ng Isaiah chapter 55 verses 8 to 9 na anong sabi? For my thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. Iba ang pag-iisip ng Panginoon, iba ang pag-iisip natin. Minsan meron tayong mga pinaplano sa buhay po natin. Iba yung paniniwala natin, iba yung filosofiya natin, pero iba ang iniisip ng Diyos para sa atin. Kaya nga diba, when it comes to salvation, marami tayong mga creed, minsan na dala-dala, may mga dogma tayong mga dinadala, na minsan iisip natin, akala natin ang salvation is by joining a church, akala natin minsan by following the Ten Commandments. Mga kaibigan, alisin natin ang mga filosofiya na yan, yung mga paniniwala na yan. When it comes to our salvation, let's go back to the Word of God, at ang sinasabi po ng Diyos, salvation is by grace through faith. Kaya nga po, hirap na hirap ang tao na tanggapin ang kaligtasan na by grace through faith, kasi taliwas yan sa filosofiya ng sanlibutan. Ang iniisip ng sanlibutan, ganito, gawin mo to, gawin mo yun, magpa-member ka doon, mag-participate ka sa ganito. Yan ang iniisip, yan ang filosofiya, yan ang doktrina ng daigdig. Pero when it comes to the Bible, it is only by the grace and merited favor of God. At ito'y matatamo lamang natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya, pagtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya minsan, di ba, sa mga paniniwala din natin, meron din tayong mga filosofiya na hindi rin minsan sumasang-ayon sa sinasabi ng Bible. Di ba? Like for example, minsan may mga inisip tayo na, gawin natin leader ito, magaling ito manager ito sa labas. So, hindi naman po masama yun, pero see to it na ang isang magiging servant ng Panginoon ay sumasang-ayon sa sinasabi ng Bible, gaya ng pag-aaral natin kanina, found in 1 Timothy chapter 3. No? Kasi minsan kaya nagkakagulo minsan dahil meron tayong paniniwala na kung sino yung mayaman sa daigdig, sino yung magaling na manager sa daigdig, magiging magaling din inside of the church. Pero hindi po. Ang totoo po niyan, ang tinitignan ng Diyos, yung spirituality, yan ang pinaka-importante sa lahat. No? Kaya nga, even sa tahanan minsan, meron din tayo mga kaisipan, di ba, na, halimbawa, balikan natin yung mga tatay since Father's Day. Minsan ng mga tatay, hindi, ako ang tatay, ako ang masusunod. Totoo naman po yan. Pero mga tatay, di ba, minsan, hindi natin kalilimutan, binigay ang misis sa atin. Sabi ng Bible kay Eva, help me, meron tayong katuwang. At alam niyo ba, blessing po yung ating mga misis sa ating buhay dahil sila po ay nakakatuwang natin sa mga decision making sa buhay po natin. No? Na, alam niyo, minsan ang blessing ng Panginoon, tanggapin naman po natin. Minsan binibigyan ng Diyos ng biyaya yung isa, mas natatalino sa ating mga mister. Mas wais lang tayo kasi sinagot tayo Pero minsan mas natatalino yung mga misis natin sa atin. Kaya, kung ang misis natin ay nag-e-excel sa atin, huwag natin isipin na yun ay problema, isipin natin that's blessing. Kasi meron tayong nakakatuwang, at tandaan niyo po, sa pamilya, hindi po ito one-man show lang, hindi ito decision lang ng isa. Decision ito ng lahat. Kaya maganda na magkaroon po ng unity at magkaroon tayo ng pagkakaisa when it comes to our decision making. Alisin natin yung filosofiya na ako, magiging makasarili. Delikado po yan. Number 3, our perception, minsan yung mga pananaw natin, yung mga nakikita natin, tignan niyo po dito sa verse number 12, are not sabi po dyan, Abana and Parpar. Gandang pangalan ng resort to, no? Resort, di ba? Abana and Parpar. Parang pangipin ang dating, Parpar. Rivers of Damascus, better than all the waters of Israel. Alam niyo, doon po sa picture na makikita ninyo, dito po sa right side, yan po yung pinaniniwalaan nila na yan daw po yung river. Sa ngayon na yan daw po yung Abana and Parpar River. At kung ikita nyo
nga naman dun sa picture, mas maganda nga naman dahil dun sa bandang kaliwa, yan po yung Jordan River. So, when it comes dun sa beauty, sa ganda ng river, kung ako nga naman si Naaman, mas gugustuhin ko na doon sa river na makikita doon sa Damascus, di hamak na mas maganda doon sa Jordan River. Kasi ang sabi nga naman ni Elisha, lulublob lang daw ako. Kung sa lublob lang, mas maganda na yung mas malinaw-linaw, mas maganda-ganda naman na river. Minsan ang problema sa atin, masyado tayo nakatingin pang labas. Ang nagiging judgment natin, ano yung nakikita natin? Ano yung nararamdaman po natin? Kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, when it comes to the truth, huwag natin i-base yung dami ng tao. Kasi minsan di ba iniisip, uy, ang daming membro doon, libo sila. Yun siguro yung totoo. Walang ganun teaching ng Bible. In fact, kabaliktaran. Minsan nga, kung sino pa yung nagsasabi ng katotohanan, yun pa yung nasa minority. Kaya hindi natin pwede i-base yung truth sa dami o sa kukonti. Tingnan natin kung ano yung katotohanan na sinasabi po based from the Word of God. Kaya masabi ng Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all thine heart. Ano sabi nun? And lean not unto thine own understanding. Hindi sa sarili nating pangunawa, hindi sa sarili nating nakikita, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga, huwag tayong titingin doon sa paligid, like for example, minsan sa family, di ba? Minsan, kami mga tatay, ay nagkakaroon kami ng inggit sa ibang mga tatay. Meron mga ibang pamilya ba, may bago silang sasakyan, may bago silang bahay, may bago silang gadget. Minsan, maiinggit ka kasi yun ang nakikita mo. Pero alam mo, kung titingin ka sa Bible, bilang isang mananampalataya, wala ka mang magandang kotse, o wala ka mang kotse, wala ka mang malaking bahay, pero bilang isang mananampalataya, may tahanan tayo sa langit. Meron tayong buhay na walang hanggan. Marami tayo, wala pa sa ngayon. Pero in the future, antay-antay lang. Meron tayo neto dahil ang Diyos natin ay imposibleng magsinungaling. Amen. Kaya mahirap yung nakikita lang. Mahirap yung nag-decision ka based sa sarili mong perception, sa physical world na nakikita mo, kailangan maging spiritual ang ating kaisipan. At yan ang naging problema kay Naaman. Nakatingin siya sa panlabas, nakatingin siya sa kanyang nakikita, kaya uminit ang kanyang ulo noong mga panahon po na yun. Let's go to number 2. Number 2 po mga kapatid, hindi lang sa contradiction, nagiging blessing din po is yung tinatawag na counsel. Mga payo. Sabi po doon sa verse 13, and his servants came near and spake unto him, and said, my father, if the prophet had bid thee do some great thing, wouldest thou not have done it? How much rather then, when he said to thee, wash and be clean? Alam niyo mga kahalaga sa buhay na ito, minsan ginagamit ni God ng mga blessings sa atin, yung mga tao na sa paligid natin, na minsan, hindi naman sila ganun kasikat, hindi naman sila ganun kakilala, pero meron silang wisdom from above. Alam niyo itong servant na to ni Naaman, hindi siya servant lang siya eh. Kung tutusin, mababa siya. Kung tutusin, pwede magalit sa kanya si Naaman. Pero alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, number 1 po, ang mahalaga sa atin, be a looker. Maghanap tayo ng mga tao na siyang makakapagbigay sa atin ng payo in accordance to the Word of God. Okay? Marami po mga magagaling sa daigdig, marami po mga matatalino sa mundong ito, pero tandaan niyo po, iba yung merong wisdom from above. Iba yung merong karunungan na bigay ng Diyos, dahil ang karunungan na nanggaling sa Diyos, ito po'y pamalang namin. Ang karunungan na nanggaling sa Diyos, ito ay powerful because ang karunungan na ito ay hindi galing sa limitadong isip ng tao, ito ay nanggaling sa kataas-taasan. Kaya nga, salamat, hindi man tayo mga sikat, hindi man tayo mga kilala sa mundong ito, pero salamat sa search po natin, meron tayo mga kakilala dito na talagang binigyan ni God ng wisdom. Maaaring iba sa atin, maaaring iba hindi mag-graduate ng college, pero binigyan sila ng special wisdom ni God na siya makakatulong na magbigay ng payo. Minsan yung mga so-called experts sa daigdig, pahamak pa lang minsan yan pag sinunod natin eh. Diba? Ano yung mga marinig natin sa mga so-called expert? Ilan ang gender? Yung mga so-called expert, hindi nila masagot yan. Kasi apart from the Word of God, pero sa Word of God, dalawa lang. Diba? Sa Word of God,
May disenyo si God sa husband, may disenyo si God sa wife. Ang disenyo ni God sa tahanan ay hindi magkaroon ng paghiwalay ng mag-asawa. Pero kung pakikinggan mo ang mga so-called expert, iba yung sasabihin sa'yo, iwalayan mo na yan, maghanap ka ng iba, mas bata. Yun ang marinig namin sa kanila. Kaya mahalaga po na mayroong mga godly wisdom na marinig tayo sa paligid. Kaya nga, sabi ng Proverbs 11:14, where no counsel is, the people fall, but in the multitude of counselors, there is safety. Kaya mahalaga, may mga kasama ka sa care group, may mga kasama ka dyan na magpapayo sa'yo. Ano yung mga godly wisdom, ano yung mga verses, ano yung mga teachings from the Word of God? Kaysa doon sa mga so-called expert na hindi kinikilala ang Diyos na siyang may alam ng lahat ng bagay. Number 2, be a listener. Mahalaga na tayo po'y nakikinig. Salamat naman dahil itong si Naaman, bagamat siya'y mataas, siya'y kapitan, pero yung pagkaraniwang servant, pinakinggan niya. Salamat naman. Bagamat umiral yung kanang pride kanina, pero pinakinggan niya ang sinabi sa kanya ng servant. Alam niyo, maraming mga tao sa ngayon, akala nyo nakikinig, pero hindi naman. Diba? Kaya nga, nakakalungkot minsan, manghihingi ng advice, pero magugulat ka, wala rin nangyari. So, binigay na advice. Hindi mo nakikinig. Sinabihan mo na, ito sabi ng Bible, kapatid, mapapahama ka dyan. Ayun, sinunod pa rin yung puso. Kasi mahal ko siya. Yan ang sabi ng puso ko. Again, paulit-ulit, the heart is deceitful above all things. Listen to the voice of God. Listen to the Word of God, mga kaibigan at mga kapatid. Pag sinunod natin ang salita ng Diyos, hindi tayo mapapahamak. Pakinggan natin yung mga lingkod ng Panginoon na nagpipreach, nangangaral ng salita ng Diyos. Pag sinunod natin yan, hindi tayo mapapahamak. Ikabubuti pa natin. And number 3, be a learner. Matuto tayo. Alam mo ang blessing itong nangyari kay Naaman, inilagay sa Bible para matuto tayo sa kanyang naging karanasan. Pinahintulutan ng Diyos na maisulat ito para sa ating present generation. Ma-apply din natin yan. Pakinggan natin kung anong sinasabi ng man of God. Nakagaya ni Elisha. Meron siyang binigay na advice o meron siyang binigay na command. Ano nga naman ang mawawala? Sabi ng servant, mawawala kung susundin mo yan. Simpleng-simple lang yung pinangagawa. No? 7 times lang. No? Lubog, ahon. Ganun lang, simpleng-simple lang. Alam mo sa pinagagawa ni God, simpleng-simple lang naman eh. Pero ewan ko ba? Kung isipin nyo minsan yung mga ginagawa natin sa daigdig, mas mahirap pa kaysa doon sa pinapagawa ng Lord. Pero dahil nga sa kasalanan, parang nagiging mabigat sa atin ang paggawa ng kabutihan. Number 3, meron pong pagpapala sa cooperation o pagsunod. Let's go to verse 14. Then went he down and dipped himself 7 times in Jordan, according to the saying of the man of God, and his flesh came again like unto the flesh of a little child, and he was clean. Alam mo ginawa ni Naaman? Sinunod niya. Lubog, ahon, walang sinabi si Belo. Walang sinabi si Kalayan, bumalik sa pagkabata yung ganda ng kanyang pulis. Nilini siya at isang napakagandang larawan when it comes to our salvation, na tayo po'y marumi, pero nung tayo nanampalataya kay Jesus Christ, nilinis niya po tayo. Kaya tayo makakapunta sa langit, makakapasok sa area ng Diyos, hindi dahil sa ating ginawa, kundi dahil sa ginawa ng Diyos sa atin. Kaya di ba ang salvation by grace is very simple. Walang kahirap-hirap. Pero bakit iba nahirapan silang tanggapin? Kasi umiiraw yung flesh. Pero ang Bible, very clear. Faith. Nampalataya ka sa Panginoong Jesus. Kaya ang kinakailangan natin, number 1, faith. Sabi ng talata, and went he down and dipped himself 7 times in Jordan. So dito po, sinunod niya lang, maali yung unang lubog niya, unang ahon, parang walang nangyari, pero tinuloy-tuloy niya ito, at later on, nangyari. Alam niyo, kahit gawin niyo ngayon, hindi na mangyari yan. Kahit 7 times kang lumubog, dagdagan mo ng Sodrox yan, o chlorine man yan, ano maglalagay niya, wala na, di na talaga yan. Kasi itong nangyari ito is supernatural. Pero ang point dito, pag sinabi ni God, kahit na imposible sa pananaw ng tao, all things are possible with God. Ang mahalaga ay nananampalataya tayo kung ano ang kanyang sinabi. Alam nyo, sabi nga ng Bible, sa 2 Corinthians 5:7, walk by faith and not by sight. Kaya mahalaga
mabuhay tayo ng may pananampalataya. Number 2, mahalaga po is yung forbearance. Sabi dyan, and went he down and dipped himself 7 times in Jordan. Isan po sa pagsunod sa ating Panginoon, kailangan lang po natin ng pagtitiis. Lubog, ahon, ay parang walang nangyari, ayaw ko na, hindi, ulit lang, lubog, ahon ako parang walang nangyari, lubog, hanggang 7 times. Alam nyo, minsan gano'n natin sa paglilingkod sa Panginoon, isa mga una parang walang nangyayari. Di ba parang, ano ba ito? Di ba parang sa mga magulang, no, pag nag-aalaga ka ng anak, ano pag mga maliliit, parang alam mo, parang nakatapusan, babal ka ng diaper, di ba? No, na itong batang ito, gigising ka ng mga alas 3 ng madaling araw. Parang ang bigat, parang ang hirap, pero tiis lang. Kumbaga, darating din ang panahon, mag-aani ka din dyan sa iyong ginagawa. Basta mahalaga, kailangan lang ng pasensya. Parang sa buhay din naman natin. Hindi naman ibig sabihin na, pag-isip mo, kinabukasan, milyonaryo ka na kagad, kailangan din magtrabaho, magtiis, trabaho, tiis. Pagpapalago ng pamilya, sa paghahanap buhay, even sa church, kailangan po ng forbearance. At letter C, the last, focus. Focus lang. Sabi nga, behold, now I know that there is no God in all the earth but in Israel. We have to focus doon sa God. Nag-iisang Diyos, the God of Israel, na siya makapangyarihan sa lahat. Alam nyo, blessing sa teachings ng Bible, hindi na natin kailangan mag-memorize ng maraming Diyos. Sa pagan world, nakakalungkot, ang dami nilang kinikilalang Diyos sa buhay nila. At marami sa kanila, namatay na lang sila, hindi pa nila memorize lahat ng pangalan ng Diyos nila. Pero salamat, isang pangalan lang ang binigay sa silong ng langit na ikaliligtas ng tao, and that is the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Na kung paano itong si Naaman, napatunayan niya na walang ibang Diyos, in fact, even ang Diyos-Diyosan ng Syria o ng Assyria is fake. Isa lang ang tunay na God, the God of Israel, the God we worship hanggang sa panahon po ito. Huwag na tayo ng focus sa Kanya. Huwag na tayo maghahanap pa ng iba. Isa lang ang dapat natin itaas. Sa kanya-kanyang tahanan po natin, isa lang ang Diyos na dapat maitaas. Isa lang ang Diyos na dapat paglingkuran. The God of the Bible. Kaya mga kaibigan, mga tatay, yes, madali po maging tatay. Lalo sa panahon ngayon, ang daming mga dadalang tao, bata pa lang. Pero mahirap magpakatatay. Especially, maging tatay ka na may paninindigan spiritually. Nakagaya ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Kaya nga, madaling sabihin na, train up a child. Pero sabi nga ni Charles Spurgeon, train up a child in the way you should go. But, ano sabi dyan? Be sure you go that way yourself. So tayo mga tatay, kapitan ng tahanan, makita po muna sa atin na maging leader tayo spiritually. Kung natin asahan yung mga anak natin, sila po ay magiging lalakad din spiritually kung hindi mismo makita sa atin bilang mga leader ng tahanan. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa paalala sa aming mga tatay. At hindi lang yan, bilang mga individual na mananampalataya, may mga mensahe kayo. Lord, sometimes iba yung plano namin, iba yung plano mo. Kaya nga, contradiction sa amin. Iba yung plano mo. Iba yung preparation ng aming pong, sabi nga ng Bible, the preparation is in the heart of man, but the answer of the tongue is from the Lord. Salamat, Panginoon, hindi yung plano namin ang nasusunod, ang plano at kalooban mo. Turuan niyo kami, Lord, i-break yung pride na meron po kami. Minsan, Lord, mayabang kami. Mataas ang tingin namin sa aming sarili. Nakakalimutan namin na ang pinagpapala mo, you give it a grace to be humble, Panginoon. Yung mga pilosopiya namin, yung mga kaisipan namin, na hindi sumasang-ayon sa iyong mga salita, basagin po ito, Panginoon. Ang maging kaisipan namin ay kung ano ang sinasabi ng iyong mga salita, kung ano ang pinangangaral ng iyong mga salita, dear Father. At huwag kami aasa sa aming mga nakikita lang. We have to walk by faith, not by sight, bilang mga tatay, bilang mga individual na mananampalataya, bilang nanay, bilang mga lolo't lola. Huwag kami aasa lang sa mga nakikita. We have to walk by faith, not by ourselves. And dear Father, we pray din po, Panginoon, na tulungan niyo rin po kami, Lord, na ang aming pong mga anak,
ang aming mga susunod na henerasyon sa amin ay matutunan nila, Lord, na magtiwala sa iyo. Na makita po sa buhay po namin ang pagiging spiritual leader dahil isang araw sila din ang gagamitin ninyo to lead spiritually. At maaaring may mga nakikinig ngayon, maaaring wala pang mga, hindi man pinagkalooban ng biological na anak o hindi man binigyan ng partner in this life, pero again, kalooban pa rin ng Diyos ang masusunod. Ang Diyos pa din, ang pinakamahalaga ay meron tayong tatay sa langit. May pagkukulang man ang mga tatay sa lupa. Walang perfectong tatay sa mundo nito. Pero salamat, meron kaming perfectong tatay. Na siyang, hindi kami iniiwan, hindi kami pinababayaan. Na siyang lagi pong nandyan to guide us sa pamamagitan ng iyong mga salita. Salamat po sa pamamagitan ng panalangin. Directly makakalapit kami sa iyo. Hindi na kinakailangan dumaan o kani-kanino. Directly, Lord, makakalapit ka namin. Makakalapit kami sa iyo bilang aming tatay sa kalangitan. Maraming salamat po sa umaga ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen.